Alam mo, syempre tataka sila. Oh, Guapings, parang hindi kumpleto. Wala si Jo Marie Iliana. Ngayon ba kayo kaya nyo mag-transpat eh? Ay, hindi. Mas gusto ko nakaubad na lang. Ubo na lang. Kakaloka si Mark Anthony. Pakita ng notes. It's hard to get back. I mean, I wanted to get back to showbiz. Pero with being in a Viva Max film, alam niyo naman, kailangan pakita ng... Tinanong ko rin yung partner ko sa ganyan eh. May offer sa akin na mga ganito. Ikaw, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, hindi. O sige, hindi ko gagawin. Bigyan mo akong pera. Actually, my daughter was getting snip clips of the movie I did. So sila, meron silang mga anak sa iba-ibang girls. Ikaw, wala. Oh, wala naman. Ogie. Sure ka? Hindi, kasi may nag-PM kasi sa akin. Parang na-involve yata siya sa... Huh? Uy! Kumustahin naman natin sila. Ano nang lagay ng buhay nila ngayon? At nagsama-sama, parang nagkaroon sila ng reunion movie sa pelikulang Para Kang Papa Mo. Siyempre, ang mga Guapings, sinong mga 90s dyan? Hello! Ayan. Jao Mapa, Mark Anthony Fernandez, and Eric Fructuoso. Yes! Oh, kumusta? Ito, mabuti. Happy to be here again. Alam niyo kung ididikit ko yung mga larawan nyo ng 92, grabe, walang sinabi yung ibang mga artista sa kagupuhan nila. May nabago ba? Anong feeling niyo? Mas gumwapo ba kayo ngayon o mas gwapo kayo nung araw? Sakto lang. Sakto lang, alam mo yun. Dati naman, di naman natin alam. Well, ikaw alam mo, pogi ka eh. Hindi, ako feeling ko mas sexy ako ngayon. Sexy? Ay, oo, sobra. Oo, mataba ka na. Chubby ka na. May love handles ako lagi. Ngayon, pag nag-workout ako, doon nagpalay po din ako. As in, wala na ako halos love handle. Si Mark kasi dati, basta may salamin, titingin yan. Oh. Si-check na siya kahit gaano kalayo. Sabi ni John, tingnan mo. Sabi, bakit? Ayun o, ganun siya. Nasaan yung salamin? Nandun sa kabila, may maliit na ganun doon. Sabi ko, totoo nga. Basta may salamin ba? Pero, ganun ka? pogi naman kasi talaga. Dati. Alam mo, syempre tataka sila. Oh, Guapings, parang hindi kumpleto. Wala si Jo Marie Iliana. Busy kasi siya. Dami niyang ginagawa events, tsaka sa politics, kasi di ba, konsehal siya. So, gustong-gusto niya rin talaga makasama. Naiipit lang siya sa oras talaga. Sayang, with love na sana makasama siya. Diba? Oo nga eh, parang kumpleto na eh. Yes, Oo. of course. Sila yung mga Guapings sa Palibhasa Lalaki na hanggang ngayon eh, mga nabaviral pa rin yung mga old episodes ng Palibhasa Lalaki. Doon yung nakikita kung gaano kasasariwa ang mga mukha nitong mga ito. Kung hindi nyo lang alam, si Ogie, dyan din nag-umpisa. Oo. Oo nga. Sa karakter na si Pecto. Oo, yung first time natin lahat mag-Hong Kong. Oo, Ano palang epekto na, no? Tapos nagkasama pa tayo sa Roller Roller Boys. Boys. Magkasama rin tayo. First time ni Eric mag-trunk. Yes. So, nung nag-trunk si Eric sa Roller Boys, ngayon ba kayo kaya nyo mag-trunks pati? Ay, hindi. Mas gusto ko nakaubad na lang. Kubo. Ubo na lang. Sa akin, nasa Viva Max ako. Timing naman. Dati akong, di ba, tumaba ako. Tapos, I even had to pray para pumayat. Pray lang talaga? Oh, I mean, para pumayat? Hindi, ganun na ako. I mean, parang feeling ko hopeless na hindi na ako papayat. So, pinagdasal ko, buti lang answered prayers. Pumayat din naman. Then came the pandemic. Biglang, syempre, lahat tayo gahol na gahol. Biglang pumasok yung Viva Max. Tama-tama, medyo okay na yung katawan ko nun. So, timely, napakita sa screen yung Katawan mo. before and after nangyari. Oo, pati yung prosthetics mong nota. Oo, umabot na nga sa ganun. So, ibig sabihin, medyo naging sex symbol ba ako after being fat? Alam mo yan? Kakaloka si Mark Anthony. Pakita ng notes. So, inaanyahan natin sila lagi manood din po mo ng Viva Max or Viva One, siyempre. Gumawa rin ng sexy movie si Jao, yung Matrikula. Was that your sexiest film? Yun, yung trunks ako doon. Alam ko, there was a beach scene. May jet ski pa nga eh. Yeah, from then on, I was mature enough para gumawa ng ganun roles. Parang pinabilis ni Rosana Rosas yung maturity mo. Oo, yun na nga. Oo. Naging kayo pa ni Osang noon, ano? Sinabi ko nga, MU lang kami doon. Mag-own. Wag yun.
Siyempre si John noon medyo desirable ka nung araw dahil nga talagang ang laki rin yung nagawa ni Osang para umangat yung pagka-sexy mo nung araw. Actually, it was my turning point from teenage to mature roles at that time. So, yes, malaking bagay. Oo, kasi si Osang di ba? Siya lang yung sex talaga na Tapos, At marunong umaking from Armida. tapos sinamahan mo pa ng Jow Mapa. Tapos na, di ba? Oo. Those were the days, no, Those John? were the days. Yeah. Nahiyan si Joe. Mahihain. Nahiyain pa yan, Osang yun dapat hindi ka mahiyain. As entertainment business na yun, hindi ako nahiya eh. Oo. Grabe, na-inlove ka na kay Rosan. Na-inlove ka kay Rosan. Hindi, siya yung na-inlove sa akin eh. Inamin naman niya. Osang's a good friend. Inamin niya. I wouldn't say we had something going on there. I mean, pinalabas na lang namin na marketing strategy for the matrikula after. Pero doon talaga kami na develop after that. Pero mali talaga eh. To tell you the truth, it was my mom that said, mali yung ginagawa. You can't go through that. I mean, at the time, she was with someone else. She was with kids. But I wouldn't deny na something may At least hindi mo siya dininay kasi siya inamin. Yes. Diba? But that's the truth naman. My wife knows naman. It's in the past. So hindi ka na bumabalik sa Viva Max? So, may tunog na rin sila na okay, let's just give na lang Jow these kinds of roles, may limitations na. So, sawa naman just to stay on. Buti na ipaliwanag mo sa anak mo. It's hard also, as a father to, even my Daughter. wife, may script ako, may bedsing ben. Or wala naman. Tinanong ko rin yung partner ko sa ganyan eh. May offer sa akin na mga ganito, mga ganyan. Ako personally, di ako comfortable. Ikaw, okay lang ba sa'yo? Kanya, okay lang. Sabi ko, comfortable ka ba? Sabi niya, hindi. O sige, hindi ko gagawin. Hindi ko na lang gagawin, di ba? Bigyan mo akong pera. Bigyan mo akong pera. Tapatan mo. Ako maghuhubad sa harap mo. Hindi. Biro lang. Eh si Mark, ano naman nakain ni Mark? At siya ay talagang bigay na bigay ka dun sa, saan ba yun? Kaya naman Kasi yung di ba Mark. from fat nga ako, yun talaga yung physique ko. Pero nasira nga, nung nakulong ako, tumaba ako and all. Nangyari, di pumayat ako ulit. Tapos nagka-pandemya. During the pandemya, sakto naman, nagbubukas yung Viva Max. Tama-tama naman, yung katawan ko pwede-pwede. Bilang yun din ang... Sure, proud ka rin. Gusto ko din i-share yung physique or yun yung moving painting. And yun yung hinihingi nung eksena. Kumbaga, R18 po siya. Sa akin po, feel ko dahil galing po ako sa mataba, nakukunan niyo ako mataba. Ngayon, nakukunan niyo akong parang payat naman na to the point na nagiging parang Gardo Versosa sex symbol pa ang dating. So nakakatuwa, para sa akin yun. Nakikiliti yung puso ko naman nun. So yun po yung motivation ko, yun po yung kiliti ko, yung jits ko doon. Okay, so ito namang para kang papa mo. Paano to nabuo at paano nabuo sa isip ni Direk Daryl yung Guwapings ang kunin? Okay, as I remember it, yung story na to, galing pa nung high school days, I think. It was an old story na niya. It was an old story. In-entry niya. Tapos, originally, isa lang yung parent eh. Tapos, isa lang yung anak. Tapos, naisip niya, why not have a group? Buuin ulit yung Guwapings. And then, have hashtags as the kids of the Guwapings. From then on, yun na. So, sino anak mo? Ako si Zeus. Si Zeus. Si Nico. Kid. Si Kid. Okay. So, ano yung story ito? Para kang papa mo? It's siya. It's a comedy tungkol sa mag-aama. Buhay ng pagiging binata hanggang sa naging tatay na. And from there, that's where the story begins and yung drama and everything. So, comedy na, in every comedy film, may konting drama naman. So, nag-away-away ba dito? Nagkaroon ng insecurean or lahat, inggitan? maraming conflicts, yung typical conflicts na sa magkakaibigan. Pero, of course, dito mararamdaman, makaka-relate ang tao talaga. Makaka-relate ang magbabarkada, makaka-relate ang tatay at mga anak. So, masayang movie. Kung ikwento kasi namin yung details, medyo baka sayang eh. Hindi ba kinaninibago sa mga katawan ninyo, sa itsura ninyo? Pag tinitingnan niyo yung mga old binata pictures niyo? Sa akin naman, yung trabaho kasi pinaghirapan ko to eh. So, pero ngayon, At least positive ka. kumbaga, okay, in-enjoy ko yung pagkain, ngayon enjoy ko na mag-exercise ulit.
Hindi na habol ko yung looks, habol ko na yung health. So, yung looks, nung nakita ko naman na may resulta unti-unti, tinutuloy ko na lang. So, ibig sabihin, nagpapapayat ka. Yes, surprisingly losing weight na. So, tuloy-tuloy lang. Ikaw, Mark, paano mo mini-maintain yung katawan mo? Dasal ulit. Syempre, laging dasal. Pero ano po, ako either gym or cardiovascular, basketball, swimming, badminton, kung ano available sa oras na yun. Pag walang work, puro play. Para ma-maintain yung katawan. Kasi na isang filosofiya, yung mga tumatanda lang daw, yung mga tumataba o tumatanda is the one tumigil maglaro. So ako ayaw kong tigil yung paglaro. Bilang late bloomer din ako. Naging conscious na ako talaga sa katawan ko at the age of 18 or 19. After nun, from 18-19 hanggang ngayon, never na ako nag-stop nung ganong regimen. Ganun lifestyle. Bilang late bloomer din. So, kung magbibilangan tayo dito ng anak, si Jao, ilan na anak mo, Jao? 3. 3. Si Mark, Ako 5. sa ilang masuswerteng babae ito? 4. Kakaloka si Mark. Totoo? Opo. Oo. Tapos si Eric, 5 din. 2 panganay. 2 panganay. Dalawang. Tapos, Yes, 4 na sila magkakapatid na buo. Tapos may apo na rin. Yes. ilan na apo mo? Isa pa lang. Ano Hanggang pakiramdam pagiging lolo? hindi ko patanggap kasi syempre, ni-enjoy mo pa yung mga anak mo eh. Tapos bigla na lang may darating na bagong babies. Tapos apo ko pa, parang hindi pa ako convinced. Na lolo ka na nga. Kasi 'di ba usually ang lolong natutuwa talaga na may apo kapag yung mga anak nila ay malalaki na hindi na kasama. Wala pa ako sa ganun eh. Oh. Di ba? Yun yung inaanak ko, no? Si Tres, yes. Oh, yung pinakapanganay. Yes. Oh. So, si Mark, wala ka pang apo. Wala pa. Mukhang si Gray, yung iyong anak, talagang pumapalaot na sa Hollywood scene. Natutuwa talaga ako na pwede netas yung bandera natin. Tapos gusto ko rin siya sumikat dito sa Pilipinas. At natutuwa naman ako pag narinig ko yung sumikat na siya, lalo na dito sa lugar natin. Dahil iba din yung sumikat ko dito eh, alam mo yun. So, nakikita naman kay anak mo si Gray. Kakauwi lang na, nag-aaral siya sa States, di ba nga? Tapos umuwi dito dahil may show sila. So natutuwa ako, nandito siya ngayon, nagtawagan naman kami. Ngayon, home alone siya sa bahay. So pwede daw matulog dun sa kanila anytime kung gusto. Tapos si Jao, ang iyong mga anak malalaki na ba? Mga binata, dala? Yeah, I'm 20-year-old, 20? 20-year-old, 18, and then 17. So, Malaki na. 2 boys, 1 girl, yung girl bunso. Oh, so parang hindi mo ma-imagine. Kakaanak pala. Magbabarga. Laki na. Di ba? O, diba? Yeah. Kung ikukumpara niyo yung popularity o yung fame na tinatamasa ng Guapings nung araw sa mga kasalukuyang sa Gen Z na mga Ang difference? I think ang difference, mas malaking pera ngayon. Though, dati kasi kumbaga ang concert, ng rock concert, parang ganun din ang movie. Parang concert din siya. So, I think yun yung element na kailangan natin buhayin talaga. Kung talagang sikat sila, dapat napupuno rin nila yung sinihan. Kasi concert scene din yan yung sinihan. Dati kasi, bihira mo na makita artista eh. So, ang tao sabik lagi. So, pag nakita ka, talagang that's the only time na, uy, ito na yung pagkakataon. Unlike ngayon, lantad na buhay na lahat sa social media, tao mabilis pa magsawa. So, mas mabilis ang transition ng next artista. Panibago na naman. Unlike before nga, pag artista, iba yung dating eh. Kahit nga kami mag-aartista, tayo, di ba? Tayo na magkakasama. Nasa starstruck pa rin tayo minsan sa isa't isa eh. Di ba? Because of the prestige. Tsaka nung nakaipon ba kayo ng mga fan magazines yung araw na puro Guapings ang cover? Oo, may mga... I mean, kung yun nakasabay Iba rin with yung- all. Kasi alam mo ba, Iba bawal rin ang yung advertising popularity. nung araw. Bawal pala sa Pilipino ang advertise. Puro foreign yan. Hanggang sa nabuksan ni Goma, nabuksan ni Aga, hanggang sa may sumunod na lang. So, nung time natin, pabukas pa lang yun. I think mas open yun ngayon kaysa nung time ng Guapings. Nakikita ko may iba't ibang strengths din. Like, at that time, TV lang yung social media. I mean, doon lang nakikita yung mga artista eh. Pero now, yung magnitude siya, nagbi-billions na. Dahil everybody has a cellphone. Not like before, kung may TV ka, okay, minsan mga kapitbahay, makikinog lang sa TV eh. So, maliit lang yung mga fans nun. Now, pati yung mga may hawak ng cellphone, naging artista na rin siya just by doing whatever, social media. So, not only the budget is bigger, pati yung na-influensyahan yung mga taong nanonood sa'yo, 24/7, nanonood sa'yo. Man, umutot lang yung artista, alam na lahat. Ganun lang yun. Pero pasingit ko lang kasi nabanggit niyo mas malaki yung pera. Actually, maliit lang yung itsura ng digits noon, pero malaki yung value noon. Yeah. Oo, malaki yung Oo, piso. pero yung ngayon, malaki tingnan yung numbers, pero hindi na kasing valuable. Kasi mahal ng mga binili kumpara dati. Tsaka halos pareho lang naman. Teka, kung kukumpara naman natin talent piece, iba kakaiba tayo. Joke lang. Pero sa inyo, sino yung feeling nyo na parang Guapings din ang career?
Ako, paborito ko si Dennis Trillo. I mean, hindi gwapings yung career. Pero, I mean, halos kay ko, mas bata lang, 3 taon siguro. Pero the way I saw his career, it's so clean. Alam mo yun, walang discrepancy o daya, mga ganun. Siyempre, minsan may mali siya. Basta nag-hit lang siya, tapos yun na. Tuloy-tuloy na. Nakita ko si syempre, Daniel Padilla. Yes, si Joshua Garcia. Yung dalawa, yung favorite ko yung dalawang yun. Kasi si Daniel talagang, iba talaga yung X-factor. Gusto ko yung batang yun. Kasi syempre si Joshua. Kung i-compare mo kung paano rin yung sa Gwapings dati, sila yung closest. Pero syempre, hindi pa rin sila ubra kay Mark. Mas malupit si Mark. Mas malupit si Mark. Ano lang, para sa akin, isang actor, magka-hit ka lang ng isang magandang markado, ang tagal na nung nun eh. Aftershock. Oo, ang tagal na aftershock nun. Ikaw, Jow. I'd go Gray, man. Salamat. Coming from a Guping. Si Gray. Di ba? Salamat. Oo. Lapit din ni Gray. Ang Gwapings naman kasi, hindi naman talaga sinadya na grupo. Individual nga lang yan. Ang gusto lang dito daw, so buo na movie. Dahil kami, since kami yung magkakaedad at magkakasama lagi, pag tinatawag kami, hindi naman pwede isa-isa yung pangalan. Tinawag kami mga bagets. Mga bagets sila kayo dito. Sabi ni Goma, hindi sila bagets eh. Sila aga yun eh. Gwapings, sila kayo dito. Tapos doon parang, pwede yun ah. Tapos doon, every time nag-guest tayo, tinatawag nila tayong 3 Gwapings. That's how it started. I'm sure gusto ng mga nakaabang sa inyo, yung mga nakasubaybay sa Gwapings. Tinatanong nila, so ano na ang buhay nila ngayon? Simple lang, relax lang, low profile lang, enjoy lang, appreciate life, appreciate everyone, appreciate kahit yung mga hindi mabuti sa'yo, di ba? Appreciate everything kasi we're blessed na buhay pa tayo para ma-experience natin. Family. Siyempre, some of us hindi naman given the situation na swerte na buong pamilya, pero you have to work around it na lang. So, I have a partner now na sobrang the best partner ever. So, nagiging better person ako lalo dahil sa kanya. So, masarap. Latest mo? Latest, yes. Wala kang anak dito? Wala pa. So, ano kayo ngayon? Living together? Yes, living together. So, anong nagiging reaction ng mga anak mo? Dati nasa amin si daddy, ngayon wala. And then, nauna naman kasing hiwalay, di ba? So, syempre, affected sila. As much as possible, ang parents kasi, pag nag-aaway yung naghihiwalay, dati hindi nila iniintindi yung kung ano mararamdaman ng mga bata. So, ako naman, I'm at that stage na, okay, nandyan na yung damage, naapektuhan na sila, wag nang gagawa ng kahit anong kilos na makakasakit pa para sa kanila. Di ba? So, keep it civil, keep it normal lang. Doon ako nakafocus. Si Mark ngayon, sa Angeles ka pa rin ba nakatira? May kasama kang anak or Wala. partner? Clark, pero hindi ko iiwan yung lugar na yun dahil sobrang nahuli nila yung puso. Mabait tao dun eh. Oo, sobra. Tsaka iba yung psyche nila, yung unity nila gustong-gusto. Nakita ko yun ng pandemya. So, kahit ano man yun, hindi ko sila iiwan in the sense na dahil nagkasama kami nung pandemya, parang the end of the world na yun, alam mo yun. So, hindi ko iiwan yung lugar na yun kahit anong mangyari. So, you're living alone? Oo. Tapos, uwian ka sa Clark? Oo. Pero pag may work dito or meeting, nag-check-in ako sa Pasig. Pasig, yung mga flower hotel. Hindi. Sa 13 pa lang ako, nagpupunta na kami ni Eric dun eh. Basta sa Nandamay pa. siya, mukhang castle naman. Chine-check namin kung maganda yung mga walang crack yung walls. Ang maganda dito, safe, kahit 3 oras lang. So, ikaw, yung nga, living alone ka, as in wala kang partner? Opo. Talaga? Happy ka? Ay, hindi. Malungkot. Wala tayong magagawa. Destiny yun. Kung wala yun, syempre, kailangan hintayin mo dumating sa'yo. Kumusta naman ang buhay ni Chow? Okay naman ako, Ogie. I've never been happy. Happily married. I have a beautiful wife, 3 kids. I'm part of a great project right now with my brothers again. So happy and to be promoting it. I'm under Viva right now, kami ni Mark. I'm so blessed. I have a lot of projects right now. And lately lang talaga ako nagkaroon ng maraming oportunidad para umarte ulit. Despite the fact, I'm just happy that now we've got a roof over our heads, good health, and a lot of love in the house. So. Ba't ka naiiyak? Blessed eh. Sobrang blessed. Tears of joy. So sila, meron silang mga, kumbaga, ito, anak sa iba-ibang girls. Si Eric din meron. Ikaw, wala. Wala naman. Ogie. Wala pa, di pa niya alam. Sure ka? Hindi, kasi may nag-PM kasi sa akin. Parang na-involve yata siya sa'yo. Huh? Uy! 6. Wala. Pero marami namang ganyan. Maraming ganyan sa ano. Wala ka na, meet? Wala naman. Totoo? Recent ba to? Recent. Totoo? Ogie. Ang hina na mo. Totoo ba? Yes, wala naman.
Parang nakikiusap yung mata niya, wag na. Wala naman. Hindi, totoo ba? Wala. So, mali yung nag-text sa akin. Text o chat? Chat. Anong. Hindi, nag-ano raw si Chow. Wow. Nag-ano raw sa kanya siya. Chunks. Ba? Tapos, Hindi naman. Ano nangyari? Wala ka na na-meet? Hindi buntis or something. Parang pinakabahan si Chow. Ang dami kasi na-meet before. So, I don't know. Ganun ay, nakakatawa na, no? Recently lang, no, may nagaganyan din sa akin. Daming, parang kala nila madami kang pera para habulin ka, di ba? Ano daw, anong kakilala or... Nag-yontay. Wala. Anyways, ang maganda sa maraming anak, ibig sabihin mabait ang tao. Pag maraming Quintes daw? Baka si Jao Marie. Jao Marie. Totoo. Yeah, hindi ko wala kasi promise. Mahina boses. Well, I have a lot of before, pero promise mo. Sino lang nang link sa'yo? Wala. Si Osang lang. Artista ba? Hindi. Hindi ko alam yun. Ano daw sabi? Anong... Yun nga sabi. Pinaprank lang daw natin si Jao. Kinabahan. Hinala ng painay. Boss. Artista naman. Meron akong meron akong babae na. Noon. Pero ngayon, ba't kinabahan ka? Siyempre, kinabahan ko kasi Kasi reliable. Iba credibility mo, mare. Iba... Ito kasi si Eric. Hindi, tinanong ko kasi siya. Paano ipaprank si Jao? Sabihin mo nakabuntis siya. Kasi laging kinakabahan niya. Hindi, joke lang yun. Prank lang namin si Jao. Anyway, mga ganun pala, no? Nawala ka tuloy sa ulit. Oo, kinabahan. Napaisip na niya ako. Napaisip, wala namang ginawa eh. Hindi ka dapat kabahan. Hindi, wala. So, hindi, ganun mo kamahal yung misis mo. Kasi hindi ka naman dapat kabahan, Jao. Well, if we're gonna go any deeper, I mean, mahal ko yung misis ko, pero we were already at the break of maghihiwalay dahil marami na nga akong kasalanan sa kanya. Well, anyway, just to make it short, nagbago na rin ako during the pandemic. Balik loob ako sa Diyos, dasal na lang, dinadasal-dasal. Tapos, it's hard to say sorry to my wife. Dahil na, I have to admit, most of the time that we've been together, naging ako sa nambababae talaga ako. Talaga. So, I'm very blessed right now na nagiging understanding siya. I mean, she could have sold me, left me na lang. Pero, man, nilaban niya. So, hindi rin siguro, sabi ko siya, hindi rin siguro ako mabubuhay na wala siya. And I'm really trying to woo her every day right now. Do good. Kung ano man ang may problema. Sa ngayon, talagang nagbabalik loob talaga ako sa kanya. Yung trust, mahirap talaga ibalik. When you go through that, and it's really lucky to still be with her. Kasi hindi ka niya iniwan, ano? Actually. Tapos, it's hard to get back. I mean, I wanted to get back to showbiz. So, I'm thankful with Tita Aster and Viva. Pero, with being in a Viva Max film, alam niyo naman, kailangan magpakita ng skin, di ba? So, it was hard for my family to accept it. Actually, my daughter was getting clips of the movie I did. Totoo? And it's so hard to say na it pays for the bill. It's gonna get me back to the movie right now. So, sana maintindihan mo. Thank God naman, ako binigyan ng Viva to do other sexy films. do support na lang. Pero okay na sa akin yan. Makabalik na ako. Magkaroon ng trabaho lang para kumita. Di ba, Ogie? Tsaka wala namang masama doon kasi una-una, it puts food on the table. Exactly.
Hindi na kailangan, pag the only time naman naapektuhan ng pamilya, kapag iniisip pa kung ano yung iniisip ng ibang tao. Ang importante you're providing. There's nothing wrong with it. Pero choice mo rin yun, di ba? That's what I was explaining to my daughter. Pero hard na rin. Hard na rin No, for my it's daughter. You have everything. Lalo na bababae. Diba? It's only hard pag sinasabi mong mahirap. Pero yun yung ano doon, wag na lang magpapa-apekto sa ibang tao.